Hello Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. First card ni Leo, we have the High Lord of Gratitude and Service. Wow. Selflessness, humility, conscious action. Ayan. Si Leo naman talaga, no? Maano kayo ang tawag dito, selfless kayo. At magaan sa loob ninyo ang pagtulong. You know, marami din akong Leong kilala na very compassionate, very helpful, um, laging ang iniisip, no, lalo-lalo na kung merong humihingi ng tulong, ay yung pagtulong talaga, pagserbisyo sa kanila, no, yung sa mga humihingi ng tulong. Kaya ano kayo, more than iniisip ninyo yung sarili ninyo, mas inuuna ninyo yung ibang tao. You know, madalas, lalo-lalo na kung ang tao ay nangangailangan ng inyong tulong in any way, shape, or form, nandyan kayo lagi para tumulong. No? At saka very humble, no? Very humble kayo. Ang tawag dito, ah, mas hinahayaan ninyo yung actions ninyo, yung maging tawag dito, maging basehan ng pagpupuri ng mga tao sa inyo. You don't say anything, no, na yung bang ipapangalandakan mo yung achievement mo, yung accomplishment mo. Hindi kayo gano'n, no? Hinahayaan mo lang na makita ng mga tao kung ano ang nagawa mo, kung ano yung kabutihan na nagawa mo, yung mga gano'n, ano yung accomplishment mo. At pag may pumupuri sa'yo, magpapasalamat ka, no? Pero hindi ikaw yun talagang, tawag dito, nag-aalsa ng sariling bangko. Ayan, so hindi ikaw yan. Kaya you are very humble. So what else? We have circuitous route and perception. Ayan. So, ang iba din sa inyo rito, you know, maybe you are going to change your perspective. No? It's the new year. Kaya maaari din na isa sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo is to change your perception. Hindi sa lahat ng oras ikaw yung nasusunod, no? Kaya ngayon mas bubuksan ninyo ang inyong sarili for change, for the better, no? Marami kayong naging realizations recently, no, na hindi lahat ng bagay ay nangyayari according to your will. Hindi lahat ng sitwasyon sa buhay ay linear or straight, no? Maraming ganap sa buhay natin ang kailangan nating pagdaanan ng spiral na daan, no? At para makarating tayo doon sa magandang sitwasyon, 'di ba? Kaya maraming pagbabago, no, sa mga perception ng ni Leo sa ngayon because of those learnings, because of those experiences na naranasan ninyo recently. So what else? We have inner conflict, no? Meron ditong desisyon na kailangan kayong gawin pero maaring may confusion, no, na nangyayari within you kasi maaari na yung gusto ng isip mo hindi nag-agree yung puso mo, 'di ba? Hindi kumbaga magkasalungat, no, yung isip at puso mo kaya hindi ka pa nakakapag-desisyon rito. So, pag-isipan mabuti, no? Pag-isipan mabuti kung alin yung mas beneficial, alin yung mas mabuti, mas makakaganda sa inyong sitwasyon. Tignan natin kung ano pa. Kasi hindi naman kailangan na mag-agree. 'Di ba? Minsan talaga may gusto ka, may gusto ang puso mo na hindi hindi nagtutugma sa kung anong gusto ng isip mo. But in that case, you know, mas maganda na lang na gawin mo, piliin mo kung ano sa tingin mo ang mas lamang, mas makakabuti para sa iyo, 'di ba? So, tingnan natin kung ano pa ang kaganapan. Ano pa ang mga messages para kay Leo. We have the Seven of Pentacles,
Seven of Pentacles, ano to, meron ditong harvest, no? Harvest time na parang nangyayari na pero hindi ito yung bonggang-bonggang harvest ng kung ano man ang itinanim ninyo. But ang maganda rito kasi whatever it is that you have put into this, lahat ng effort mo, energy, time, marami ka ng sinakripisyo siguro sa mga bagay na to. Kahit papaano, meron ka ng small successes na nakakamit sa ngayon. Nagsisimula na yung pag-harvest mo ng kung ano man ang sipag at tiyaga na ginawa mo in the past. Although hindi pa to yung big time na harvest, hindi pa to yung pinaka malalang pinakamalalang bonggang bunga ng inyong itinanim. But at least, no, unti-unti meron ka nang nakukuhang blessing, meron ka nang nakukuhang magandang outcome, no, ng inyong pagtsatsaga sa bagay na ito. So we also have Six of Wands. Six of Wands is a victory energy. So meron kayong mga tagumpay, no, na makakamit sa ngayon. There are successes that you are going to claim talaga sa ngayon. At ang victory na to could be related to anything. Pwedeng ito na yon, no, yung mga small successes ninyo, pwedeng isa na yan dito sa victory ninyo, or this could be something else, no? Pwedeng sa trabaho ito, or pwedeng sa career, sa business, pwedeng sa relationship, sa mga pinagdaanan sa pamilya. It could be anything na you are going to succeed. No, meron kang mapagtatagumpayan na sa ngayon. You will be successful in some areas of life, you know. Meron din dito kung kunyari sa trabaho ito, there could be promotion, mga ganon. Maring merong mga change of roles sa trabaho, additional benefits, mga ganon, ano? So, merong financial reward, no, na maaaring matanggap din ng iba sa inyo. So, what else? We have Ace of Swords. Ace is a new beginning energy. And this is success energy, no? Si Ace. Meron talaga kayong mapagtatagumpayan. You're going to rise above your situation dito. Kung meron kayong pinanggagalingang difficult situation, problematic situation, meron kayong pinagdadaanan ganun, mapagtatagumpayan ninyo yan. You are getting the new idea, you're getting new inspiration, enlightenment, no? At yun ang magiging susi mo sa pagtatagumpay mo sa kung ano man ang problematic situation na ito. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.